Hi sa inyong lahat! Isang natatanging pagbubuod ng pelikula na handog ng Tagalog Cinecaps, kung saan tatalakayin ko ang Creation of the Gods 1, Kingdom of Storms, isang drama fantasy na pelikula. May mga spoiler dito. Nilikha ng Diyos ang isang heirloom na tinatawag na Feng Shenbang na binuksan ng hari ng mga hari na nagdadala ng kapayapaan pagkatapos ng mga siglo. Ang mundo ay pinamumunuan ng dinastiyang Shang, kung saan nagsama-sama ang 800 hari. Pagkaraan ng 500 taon, nagrebelde si Su Hu, Lord ng Jizhou. Hiniling ng hari ng Shang na makuha ang lahat ng mga anak ng hari mula sa bawat rehiyon, na sinanay ni Commander Shou na maghimagsik. Hiniling ni Commander Yin Shou ang kanyang hostage son na sumuko sa kanyang ama, si Lord Su Hu, na determinadong ibagsak ang hari. Si Commander Shou, sa kabila ng pag-iisip sa anak ni Lord Su Hu bilang kanyang anak, ay nagudyok ng digmaan kasama ang kanyang mga tropa laban kay Lord Su Hu at sa kanyang kastilyo. Gumamit si Lord Su Hu ng mga taktika na naghahanda ng mga tambak ng mga bangkay na nakababad sa gasolina at mga palaso na sumira sa mga kabalyero na pumipilit sa kanila na umatras. Si Commander Shou, na galit kay Yin Zhao, ay ipinagtanggol ni Jifa na nagsasabing ang kanilang mga kabayo ay natatakot sa apoy. Piniringan ni Shou, dumaan, at pumasok sa kuta ni Su Hu. Inatake ni Commander Shou si Su Hu gamit ang kanyang palakol na naipit sa bato, na naging dahilan para saksakin siya nito sa dibdib at naging sanhi ng pagdaloy ng dugo sa ilalim ng lupa. Nakialam si Jifa at inutusan ng anak ng Lord ang kanyang kapatid na babae na huwag magpasakop sa hari ng Shang. Si Sudaji, ang anak na babae ng Lord, ay lumabas mula sa niebe, napapaligiran ng mga lalaki. Sinubukan siyang patayin ni Yin Zhao, ngunit napigilan nito nang dumating si Commander Shou. Nawala ng malay si Sudaji sa harap ni Commander Shou. Ipinagdiwang ng mga sundalo ang tagumpay, ngunit ininsulto ni Chong Yingbiao, anak ng Duke ng Northern Region, si Jifa, anak ng Duke ng West. Si Sudaji, na may tali sa leeg, ay lihim na dinilaan ang dugo ni Commander Shou. Nagbago ang kulay ng kanyang mata at inihayag ang pagnanais ni Commander Shou na maging hari ng mundo. Kasunod nito, dinilaan niya ang sugat sa dibdib ni Commander Shou na agad namang gumaling. Si Commander Shou at ang kanyang hukbo ay bumalik sa kaharian, pinuri bilang mga bayani sa pagsira sa kalaban. Hinarap nila si Yin Qi, ang anak ni Haring Yi, at ibinigay sa kanya ang ulo ni Lord Su Hu at si Sudaji. Ang mga sayaw ng digmaan na isinagawa ng mga anak ng hari na sina Yin Zhao, Jifa, at Chong Yingbiao ay ipinakita sa hari. Si Yin Qi, lasing, ay napatay na sinaksak ang kanyang ama na nagdulot ng takot. Hindi sinasadyang napatay ni Jifa ang nakoronahan na prinsipe at humingi ng tawad si Yin Zhao. Ang mga Kunlun Immortal ay nagdedebate tungkol sa pagpapalabas ng Feng Shenbang, isang 500 taong gulang na ipinagkatiwala sa kanila, ngunit isinakripisyo ni Jiang Ziya ang kanyang immortalidad upang maihatid ito sa mga hari ng hari. Sumang-ayon ng monghe na hayaan sina Nazi at Yang Jian na sumama sa lupa. Si Commander Shou, kasunod ng isang banal na propesiya mula sa kanyang tiyuhin na si Bigan, ay umakyat sa trono ng Shang. Pagkatapos binigyan siya ng mga babala na maaalis ang isang sumpa sa pamamagitan ng paggawa ng mga tambak na kahoy at pag-aalay ng sarili. Nasaksihan ni Yin Zhao ang isang puting sorrow na kumakain ng mga bangkay ng tao sa palasyo, sinundan ito, at kalaunan ay pumasok sa silid ng kanyang ama upang makita si Sudaji, na ikinagalit ng kanyang ama at inakusahan siya ng ambisyon. Si Ji Chang, ang ama ni Jifa, ang duke ng Kanluran at lord ng Ziki, ay isang kilalang manghuhula na hinuhulaan ang pag-aani ng taon. Ipinatawag ni Haring Shou si Chang sa palasyo upang kolektahin ang mga duke ng Hilaga, Timog, Kanluran, at Silangan, at inutusan ni Chang ang kanyang anak na si Bo Yikao na manatili sa Ziki Village. Dumating ang mga monghe ng Kunlun na sina Jiang Ziya, Nazi, at Yang Jian sa lugar ng pag-aalay para sa pagsunog kay Haring Shou. Ang isang opisyal ay nagkakamali, na humahantong sa kaguluhan at ang kapangyarihan nila Nazi at Yang Jian ay nagliligtas sa mga tao. Ang palasyo ni Haring Shou ay nagho-host ng mga bisita, kabilang si Shen Gongbao, isang misteryosong strategist na may 500 taong gulang na itim na kapangyarihan. Galit na galit si Haring Shou at hinarap ang mga monghe ng Kunlun na may hawak ng heirloom, ang Feng Shenbang, upang alisin ang isang sumpa.
Binalaan ni Shen Gongbao si Haring Shou na patunayan ang authenticity ng heirloom. Napagtanto ng monghe na hindi si Shou ang tamang hari at tumakas, ngunit inaresto sila ng mga tropa, ngunit dahil sa kapangyarihan ni Nazi at Yang Jian, nakatakas siya. Hinabol ni Yin Zhao at Ji Fa ang mga monghe sa isang bangin, kung saan hihilingin ni Yin Zhao ang Feng Shen Bang. Tinamaan siya ng bato at tumulong si Ji Fa. Matapos magkamalay, paulit-ulit na binantaan ni Yin Zhao ang monghe, ngunit namagitan si Nazi. Kinuha ni Ji Fa ang heirloom at hiniling na palayain si Yin Zhao. Nahulog ito at sinubukan ng tatlo na habulin ito at matagumpay na nakuha. Nagalit si Nazi, ngunit nag-aalala ang monghe kay Yin Zhao bilang susunod na mabuting hari ng kaharian. Nakatagpo ng tropa ni Duke Ji Chang ang isang umiiyak na sanggol na may berdeng balat at pulang mata, isang halimaw. Si Chang ay naghahatid ng isang robe at hawak ito, isinasaalang-alang ang potensyal na epekto nito sa mga tao. Sumang-ayon si Jiang Zia at nagmungkahi na dalhin ang sanggol sa Kunlun, kung saan naroroon ang mga Diyos, at pinangalanan itong Lei Shenzi. Lihim na nakipagpulong si Duke Chang sa mga duke sa Silangan, Hilaga, at Timog, na nag-aalinlangan sa pagiging lehitimo ng pagiging hari ni Shou. Natuklasan ni Ji Fa ang kanilang pagkikita at inaresto sila dahil sa pagbabalak ng pagtataksil. Nakilala ni Chang ang kanyang anak sa kanyang Jade Stone, 8 taon pagkatapos ng kanilang paghihiwalay. Dumating ang isang armadong tropa mula sa kaharian at agad silang dinala sa palasyo. Inutusan ni Shou ang mga hostage na anak ng mga duke na patayin ng personal ang kanilang mga ama. Si Chong Yingbiao, ang duke ng Hilaga, ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Si Ishan, ang anak ng duke ng Timog, ay tumutol at inatake si Shou, na pumatay sa kanila pareho. Sinaksak ng duke ng Silangan ang kanyang sarili hanggang mamatay sa espada ng kanyang anak na si Jiang Wenwan upang iligtas ang kanyang sarili. At si Ji Fa ay mabilis na nangatwiran na mas nakakahiya para sa kanyang ama na aminin na siya ay isang huwad kaysa ipapatay siya. Ang opinyon ni Ji Fa ay tinanggap ni Haring Shou, na pumayag na ilagay si Duke Chang sa piitan. Sa gabi, si Ji Fa ay palihim na sumilip upang makita ang kanyang ama na nasa piitan. Sinabi niya sa kanyang ama na kung aaminin niya ang kanyang krimen, ang kanyang kamahalan ay nangako sa kanya na hahayaan siyang bumalik sa Ziki. Si Chang, na nagsisi, na binigay si Ji Fa sa palasyo at namuhay kasama ang isang masamang tao gaya ni Haring Shou. Nasisiyahan si Haring Shou sa paglangoy kasama si Sudaji, habang hinihiling ni Reyna Jiang ang kanyang kamatayan bilang kapatid ng duke ng Silangan na inakusahan ng pagtataksil. Pinayuhan ni Sudaji ang Reyna na tamasahin ang kagalakan ng mundo, at habang hinahangaan ang kanyang kagandahan, plano ni Reyna Jiang na patayin at saksakin siya. Ang pulay puno ng dugo, at si Sudaji ay nakaligtas habang patay ang Reyna. Matapos marinig ang pagkamatay ng kanyang ina, hinanap niya si Sudaji, na natuklasan ng isang espiritu ng puting sorrow. Sinubukan niyang patayin siya, ngunit nasugatan siya sa mga pag-atake nito. Natagpuan niya na ang katawan ni Sudaji ay nagtataglay ng espiritu ng isang puting sorrow. Tumakbo si Sudaji palayo, sasaksakin siya ng espada, na naging sanhi ng pagdating ng kanyang ama, si Haring Shou. Si Sudaji ang naging ginustong asawa ni Shou, habang inaakusahan ng hari si Yin Zhao na nagtangkang pumatay sa kanya. Inutusan kaagad ng hari ang kanyang mga sundalo na hulihin ang kanyang anak, ngunit nakatakas si Yin Zhao. Binisita ni Bo Yikao si Haring Shou upang ipakita ang kanyang husay sa pagtugtog ng plauta, habang si Haring Shou mismo ang tumutugtog ng mga tambol upang samahan ang sayaw ni Sudaji. Lumuhod si Bo Yikao sa harap ng hari, humiling na palayain ang kanyang ama. Bilang kapalit, kusang loob niyang ialay ang kanyang buhay. Binisita ni Haring Shou si Ji Chang sa piitan, nagdala ng inihaw na karne para makain niya. Pinatay ni Shou ang anak ni Duke Chang na si Bo Yikao, na ginawa niyang patis, at pinilit siyang kumain, na binantaan ang kanyang natitirang anak na si Ji Fa. Ipinangako niya ang pagpapalaya sa kanya sa ilalim ng kondisyon na ipagtapat niya ang kanyang mga kasalanan sa publiko. Si Chang ay pinahiya sa publiko sa pamamagitan ng isang parada. Tahimik na sinundan ni Ji Fa si Jiang Zia mula sa likuran, na nahuli sa templo ng mga ninuno. Tinulungan niya si Yin Zhao sa pagtakas sa palasyo at nakipagtulungan ng high priest na si Bigan, ang tiyuhin ni Shou,
upang ihayag ang tunay na anyo ni Sudaji sa hari. Si Haring Shou at Sudaji ay bumisita sa templo ng mga ninuno para sa mga pagpapala, ngunit ang pari, na batid ang pagiging demonyo ni Sudaji, ay namagitan bago pa mapinsala ng Zoro ang sarili nito. Nagpatutuo si Yin Zhao sa harap ng kanyang ama, na sinasabing nasaksihan niya ang isang puting Zoro na nagmamay-ari sa katawan ni Sudaji, ngunit ang kanyang ama ay nag-aalinlangan. Ang pari ay nagsakripisyo ng kanyang sarili, kinuha ang kanyang puso para sa pagkain ni Sudaji, at isang espiritu ng Zoro ang lumabas sa kanyang katawan. Tinangka ni Ji-Fa na patayin ang puting Zoro gamit ang isang espada, ngunit kinuha ito ni Haring Shou, na kinumpirma ang babala ni Jiang Ziya tungkol sa kanya. Inamin ni Shou na nalaman niyang ang espiritu ng puting Zoro ay isang demonyo sa lahat ng panahon. Ang dugo niya sa labanan sa Jizou ay hindi sinasadyang nasira ang selyo, pinakawalan ng Zoro, at natukso upang maging hari ng mga hari, na humantong kay Sudaji, sa pamamagitan ng pag-aari ng espiritu, na naging dahilan upang patayin ng dating nakoronahang prinsipe ang kanyang ama at isaksak sa kanya ang kanyang sariling espada. Si Yin Zhao, na dismayado sa kanyang ama, ay inatake sila ngunit natumba at inaresto, habang ang puting Zoro ay bumalik sa katawan ni Sudaji. Inutusan ni Haring Shou si Ji-Fa na patayin ang kanyang ama, na sumunod at bumalik na may pugot na ulo. Sinira ni Shou ang templo ng ninuno at dinungisan ito ng Sudaji. Nakadena si Yin Zhao sa Royal Square, habang si Ji-Fa ay naghahatid ng isang bagay na nakabalot sa tela kay King Shou, na masaya na pinugutan at pinatay ni Ji-Fa ang kanyang ama. Dumating si Jiang Ziya sa planong pagbitay para kay Yin Zhao, ngunit isang palaso ang pinaputok sa berdugo ng mga residente ng Ziki Village na nakabalat kayo bilang mga Royal Guard. Kaagad, itinutok ni Ji-Fa ang kanyang espada sa leeg ng hari, hiniling ang kalayaan ni Yin Zhao. Ibinagsak ni Shou ang inakala niyang pugot na ulo ni Duke Chang ngunit lupa pala ito sa isang palayok. Sa galit, inutusan niya ang kanyang mga hukbo na patayin si Yin Zhao. Pagkatapos ay umakyat si Chong Yingbiao sa entablado at pinutol ang ulo ng walang kalaban-laban na si Yin Zhao. Huli na nang dumating sina Nazi at Yang Jian para sa pagliligtas. Inutusan silang dalawa ni Jiang Ziya na buhatin ang katawan at magtungo sa bundok Kunlun para sa pagpapagaling. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ni Haring Shou at Ji-Fa, na tinalo siya ngunit tinulungan ng mga taga-nayon ng Ziki. Si Ji-Fa ay idiniin sa kanyang leeg gamit ang isang espada, ngunit nagawa niyang baligtarin ang estado ng hari at itinusok ang kanyang espada sa kanya. Ang bangkay ni Haring Shou ay natagpuan sa isang malaking tambol, at siya ay nakumpirmang namatay. Tinangka ni Ji-Fa na tumakas sa pamamagitan ng pagsipol sa kanyang kabayo, ang Dragon Snow, ngunit pipigilan siya ni Chong Yingbiao na mangyari ito. Inutusan niya ang ibang hukbo na isara ang tarangkahan. Matagumpay na nakuha ni Ji-Fa ang monghe ng Kunlun. Si Jiang Wenwan, ang anak ng duke ng Silangan, ay nagbabantay sa isang tarangkahan nang sinasadya ng kanyang ama na protektahan ang kanyang buhay. Nagpaputok siya ng palaso sa mga tropa ni Chong Yingbiao, siya pala ay sa panig ni Ji-Fa. Samantala, habang dinadala ng isa pang kabayo ni Ji-Fa ang katawan ni Duke Chang na may hawak na Jade Stone, bumagsak ang mahinang katawan ni Chang, at isang may pakpak na berdeng halimaw ang lumapit sa kanya, dahilan upang siya ay nakatakas. Itinuro ng berdeng halimaw ang robe ni Duke Chang, nagpapaalala sa kanya. Hiniling ni Chang kay Lei Shenzi na ibalik siya sa Ziki Village. Dumating si Shen Gongbao upang kunin ang Feng Shenbang mula sa monghe at buhayin ang mga rebultong bato. Ibinaba ni Ji-Fa ang monghe sa gitna ng kagubatan habang tumatakas sa mga estatwang bato. Nakatagpo ng malakas na agos ng tubig sa ibabaw ng bangin, nalinlang si Shen Gongbao na siya si Jiang Ziya habang hinahabol ang monghe ng Kunlun. Pinana ni Ji-Fa ang mata ng hayop na bato, pagkatapos ay itinapon ang sarili sa agos ng tubig, na naging sanhi ng pagkasira ng hayop na bato. Hindi nasiyahan si Shen Gongbao hanggang sa nagpadala siya ng kawan ng mga uwak. Nakaligtas si Ji-Fa kasama ang kanyang kabayo na inihiga ang katawan upang payagan siyang umakyat sa kanyang likod. Ibinulong ni Ji-Fa ang salitang home sa kabayo. Si Ji-Fa, nauutal habang naglalakad papunta sa kanyang bahay, ay natagpuan doon, at ang kanyang ama ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Iniligtas ni Sudaji si Haring Shou mula sa demonyo na puting Zoro sa pamamagitan ng pagdila sa kanyang sugat,
at kalaunan ay nabuhay siyang muli. Nakaka-excite malaman guys ang inyong opinyon sa pelikulang ito. Ibahagi nyo ito sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan nyo ang aking video, pakipindutin ang like at mag-subscribe para sa mas marami pang video. Kita-kits sa susunod.